Isa po siya sa mga hinahangaang manunulat dahil sa kanyang mga astig at matatapang na isinulat na libro. Nahalaw po yung mga kwento na nahalaw sa realidad ng lipunan. Pero bukod sa pagiging author, isa rin po siyang musician at filmmaker. Multi-talented talaga. Sana all. At siya po ang author ng Dreamland Trilogy na ang kapangyarihang higit sa ating lahat, ang bangin sa ilalim ng ating mga paa, at ang suklam sa ating naaagnas na balat. Ang kanyang debut novel ay naging finalist po sa Madrigal Gonzalez First Book Award. Recipient din po siya ng Gawad Bienvenido Lumbera para sa short fiction at National Book Award for Best Book of Short Fiction in Filipino. Pinilahan po ito, mahaba po ang pila ng mga book signing sa Philippine Book Festival. At ang dami rin po dumalo sa kanyang talk. Ronaldo S. Vivo Jr. o si Nal. Welcome sa Read Pinoy, Nal. Hello. Hello po, Ma'am Divine. Thank you po sa pag-invite. At maraming salamat din sa pagpapaunlak. Alam ko busy ka. At salamat at sinamahan mo kami sa Read Pinoy. Una-una, Nal, kwentuhan mo naman kami. Sabi, ikaw din daw ay isang musician at filmmaker. So, alin ba talaga mas matimbang sa'yo? Pagiging author, musician, filmmaker? Ang hirap nung tanong na ganyan. Kasi pare-pareho naman siya, may lugar sa aking kaluluwa, sa aking puso. So, parang ka pinapapili ng paborito mong anak pagka... Oo. Pero pare-pareho. Naman. Pero active ako sa music tsaka sa writing. Hanggang ngayon, active ka pa rin sa music? Sa music, oo. Pero, actually, mas doon yun. Mas active nga ako doon kaysa sa writing. Talaga? Oo, pero saan ka nagsimula? At paano ka napasok sa profession mo bilang manunulat? Actually, hindi ko siya hanggang ngayon hindi ko siya kino-consider na profession kasi hindi ko full-time ginagawa yung writing. Just so happen, nag-explode yung Dreamland Trilogy ngayon. No? Oo. Meron ako day job, meron akong 8 to 5 na ginagawa. And then, 10, 12 years ago pa nagsimula yan pero ngayon lang siya nagkaroon ng opportunity para ma-distribute sa mas maraming mababasa. Oo, pero alam mo, hindi mo in-expect pero doon lumabas yung talent mo, na meron ka talagang talento rin sa pagsusulat. The fact na tinangkilik siya ng maraming tao. Yeah, okay. So super thankful sa mga readers. Baka yung readers ko, nung lumabas ako nung 10 years ago, hindi pa pinapanganak yung iba. Hindi pa kasi nung content na ginagawa ko, yung content ng libro ko. Kasi for mature readers siya. Oo, crime siya. Tapos, pero ano siya, ba't mga crime story yung nagustuhan mo naman na isulat? Actually, hindi ko meant na magsulat ng noir, ng crime. So happen na lumaki tayo sa Pilipinas at ang krimen ay lagi namang bahagi ng pang-araw-araw na buhay natin. And tingin ko nga mas kailangan pag-usapan yan kasi nung 2012 sa Philippine Crime Statistics, 2012 to 2016, umangat na 22% yung crime rate natin and so on. So para lang siguro ma-remind yung mga tao na hindi normal yung karahasan o mga bagay na ganito. Na siguro isulat para ma-sensitize ulit yung mga mambabasa, yung mga tao. Well, tama naman yan to create more awareness, 'di ba? At pero meron kasi isang article na sabi binansagan kang cult figure dahil sa dark at gritty world ng iyong mga nobela at buhay na buhay din yung mga karakter at kanilang dialogo. Bilang isang author, alin na mas challenging sa iyo? Yung world building o yung character building?
Ah, ma'am, kasi lumaki ko sa ano eh, sa looban. Siguro tawag nila slums, tawag nila squat. Mm. So, 2 dekada ako dyan sa looban. And yung world building, hindi na naging problema sa akin kasi yan ang mundo ko. So, hindi ko na kailangan mag-imagine. Mm. Kailangan ko na lang, kailangan ko Correct. na lang palalimin yung observation ko. Mm. Mas tumututok ako sa pagde-develop ng characters kasi Characters. meron na akong material for the world building. So Mm. yung characters, yan ang binibigyan ko ng matinding atensyon. Kasi gusto ko sana hangga't maaari magkaroon ng mga karakter na payak na mamamayan, mga Mm. karakter na hindi perpekto dahil tingin ko nakasanayan nga nating meron tayo laging mga hero, Mm. ganyan, Mm. perfecto character. So Mm. baka kailangan kung magkukwento ako ng tungkol sa totoong buhay, no, sa totoong nararanasan ng mga tao, ipakita rin natin yung moral dilemmas nila, ganyan, yung Oo. problema nila. Anong dahilan, ba't sila umiiyak, ba't Mm. sila natatawa, ano yung mga motibasyon nila, ano Mm. yung mga pagnanasa nila, Mm. Well, ganyan. maganda nga yung gano'n ano. At least yung realidad, hindi siya kinukulayan ng hindi tama yung kulay talaga. Yung totoong kulay ang nilalabas mo. Oo. Exactly, oh. Parang nga siya ano eh, may mga nagko-comment para siyang documentary. Oo. Ay, malapit sa real world, yan, ganyan. Oo, para ka rin gumagawa ng pelikula na sinulat mo lang bilang libro. 'Di ba? Exactly kasi lumaki ako sa household na ano eh, na laging may nakasalang na VHS, Betamax pa nun eh, Oo. na father ko mahilig sa pelikula. So, yung storytelling nagsimula Mm. sa akin actually hindi sa books eh. Sumunod na lang yung libro at mga comics eh. Mm. Ano talaga more on pelikula. And, from VHS, Betamax, nag-transition. So, nagre-rent ka na ng VCDs. Mm. Lagi may pelikula, tapos abis naman ako sa storytelling. Then sabi Mm. ko, mahirap gumawa ng pelikula, no? Pero pwede ko siya isulat. Mm. Ganyan. So doon ako napunta sa pagsusulat. Kasi mas madaling gumawa mas madaling magsulat relatively kaysa gumawa ng pelikula. Kasi pag pelikula, ang katrabaho mo, Oo. ilang tao. Pag susulat, isa ka lang, Oo. pwede na umandar. Mm. Pero alam mo, sa mga sulat mo, ano siya, matapang, palaban, pero totoo naman, makatotohanan naman yung mga tema at yung mga language. Pero ano talaga yung intention mo na gusto mong makuhang aral ng mga magbabasa ng mga libro mo? Una, since naging normal na nga yung ano, no, naging normal na lang sa atin yung violence. Mm. To the point na, halimbawa, nag-scroll ka sa social media, ganyan, Mm. nakikita mo sa balita, halimbawa ay addict, pinatay, ganito, ganyan, pusher, Mm. pinatay, inalbage. I-scroll mo lang yun eh, na parang isang normal na bagay lang eh. Mm. In-scroll mo lang kasi may namatay, may pinatay, walang tamang proseso, Mm. okay lang. And then, hindi na yun yung ano mo, hindi na yun yung intention mo puntahan. Wala ka ng intention malaman kung ano yung buhay nung pinatay, ano yung buhay bago siya pinatay. Sa mga Mm. libro ko, um, gusto ko sana i-humanize yung mga tao na yan Mm. para sana no, magkaroon tayo ng ibang lente o ibang pagtingin dito sa mga taong sa palagay ko biktima lang din naman ng ano ng lipunan at ng bansa na hindi na sa palagay ko hindi nag-e-enable na umabante yung buhay ng ano no, ng masa. Mhm. Mhm. Pero paano ka na gano'n, nagsisimulang magsulat? Anong creative process mo? Basta magmamasid ka lang and then you will write? Nung sa trilogy mo, paano mo siya sinimulan? Yung sa trilogy, ang intention naman ay wala kasi kung ano yung formal training sa pagsusulat eh. Hindi Mm. rin ako naka-attend ng mga writing workshops or writing class nung nagsimula akong magsulat. Ano Mm. lang, talagang ano lang, talagang nakahiligan lang kasi maswerte ko yung mga kaibigan ko mahilig magbasa. Eventually, Mhm. gusto ko magsulat. So kami lang yung nagpapabasahan ng mga trabaho namin. So, Oh. ah nung nagsimula ako, totally wala akong ideya paano magsulat ng nobela. Mm. Ano lang, parang
figure out ko lang, pinifigure out ko lang kung paano tumatakbo yung mga kwento sa actually pelikula nga lagi yung ano ko eh, yung preference ko eh. Mm. So kung paano yung transition ng isang pangyayari sa susunod na pangyayari, paano ko gagawing interesante yung layering ng ano, yung layering ng conflicts ganyan. Mm. Mm. Ah, marami naman ako nabasa ng nobelang Tagalog, nobelang Mm. Pilipino, lokal na akda. Pero pag tinatanong ako ano yung naging saan ako nag-take off no, Oo. bago magsulat ng nobela. More on films, more on Mm. pelikula, mga classics, yan ganyan, mga Lino Broca films, yan ganyan. Oo. Nung college ako, binababaran ko yan, paulit-ulit nga ako ng Mike De Leon, Lino Broca, Oo. ganyan. Kumbaga, yung kasi mga sinusulat mo, para siyang page, ano talaga eh. At talagang hindi mo siya titigilan, dire-diretso mo siyang babasahin. Kasi para kang nanonood din ng pelikula. Ganun yung Mm-mm. peg niya eh. Kaya yun yung sigurong nakatulong sa'yo. Kaya ganyan tala sumikat yung mga sinulat. Pero ito ha, may bala ka pa bang magsulat ng ibang genre bukod sa crimes? Sa crime fiction? Meron akong bagong libro na hindi siya crime, ano siya, Mhm. historical fiction siya. Mhm. Set in 1896. Tungkol naman sa mag-iitik tsaka sa kontrabandista. Ang Mhm. setting niya Pateros kasi tiga Pateros ako eh. So Pateros 1896 siya. Oo. Ayan yung Oh. yung bago kong libro, yung Narco Cristo 1896. Ayun, historya na rin pala 'to sa susunod. Mm. Pwede, pwede. And trilogy din siya, ang Mm. tawag sa kanya ay Arson Trilogy. Under Avenida Books yan. Okay. So, Nal, ano ang mabibigay mong payo sa iba pang mga manunulat na gustong sundan yung yapak mo? Sundan yung yapak ko. Actually, actually Laliman ba? kahit hindi nga sa sa mga gusto lang magsulat o mga kabataang may gustong gawin, no? Bagay meron kang gustong-gusto gawin, halimbawa kahit hindi naman yan yung pinapangarap ng magulang mo para sa'yo o Mm. ng mga taong nakapaligid sa'yo, gustong-gusto mo, huwag kang magpapaapekto dahil iba yung gusto na nasa paligid mo, no? Mm. Kung yan yung talagang kahit minsan walang return, no? Gustong-gusto mong gawin, parang kinukumpleto niya yung pagkatao mo, doon mo Mm. natatagpuan yung sarili mo. Tingin ko, walang dahilan para huminto ka diyan. Walang dahilan para sukuan yung mga ganyan bagay. Maaaring nangyayari yung professional na buhay mo pagtapos mo sa eskwela, no? Pero Oo. yung pangarap mo dapat hindi natatapos, hindi namamatay. Hindi lang 'to para sa mga manunulat, kundi para sa mga kabataang tingin ko nakatali masyado yung kanilang pangarap sa kung anong pangarap ng mga magulang nila para sa kanila, Mhm. pangarap ng lipunan para sa kanila o hinihingi ng market natin dito sa Pilipinas Mhm. pagtapos nila mag-aaral. Ang normal kasing kalakaran. Halimbawa, yung pangarap kasi ng mga kabataan, and I'm speaking hindi lang para sa mga nangangarap magsulat, no? Oo. O makapaglabas ng libro. Ang nangyayari kasi para to sa mga kabataan, no? Kung ano kasi yung pangarap ng magulang nila para sa kanila, usually yun yung nangyayari, no? Yun yung nasusunod. Mm. Or hindi man pangarap ng magulang nila para sa kanila, pangarap ng mga tao sa paligid nila. Yes. Might be kamag-anak, kaibigan, o kung sino-sino man nakakilala sa kanila. Kasi ganyan tayo sinusukat eh. Oo. 'Di ba? Kung na-hit mo yung pangarap ng iba para sa'yo, Oo. nagiging matagumpay kang tao. So mapapayo ko, kung meron kang gustong-gustong bagay, ah, hindi pakinggan mo yung sarili mo. Maaaring tinutupad mo yung halimbawa yung eto ang convention ng Pilipinas kailangan mo magtapos ng pag-aaral, kailangan mo mag 8 to 5 Mm. para ma-sustain yung buhay mo pagdating ng adult life. Huwag mong Mm. kalimutan yung pangarap mo. Uuwi ka ng bahay, may matitirang konting oras sa'yo. Mm. At lagi mo pa rin babalikan yung kung ano yung gusto mong gawin. Kung pagsusulat man yan, pagsasayaw, paghahalaman, o Mm. kung ano man, basta gusto mong gawin, wag mong kalimutan. Kasi ayan ang pinakamasamang mangyayari, hindi mo nagawa yung Gusto mo. gustong-gusto mong gawin, no? Mm. Ayun. So, nasa pagkakataon, Nal, kung meron kang mga iba pang activity na
maaaring mong imbitahan yung ating mga nakikinig at nanonood ngayon? Ayun, meron second edition pala yung mga libro na lang promote ko. No? May second edition yung mga kalansay sa Hardin ng Panginoon, uh, yung collection ko ng short stories from 2012 to 2023 ito. Ano ba yan siya? Ayan, under Balangay Books kay Ma'am Bebang tsaka kay Sir Poy sila naglabas. Salamat po sa inyo. And then available pa rin ito kilala naman na nila to yung Dreamland Trilogy. Available pa rin under Abilita Books. And then of course yung bagong nobela ko na part din ng trilogy which is yung Narco Cristo 1896. Available siya sa Avenida Books. Sana suportahan niyo pa. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Ma'am, maraming salamat din po sa pag-invite sa akin. Opo, maraming salamat, Nal, at sa susunod ulit na pagkakataon at ikaw ay aming makapanayam. Maraming salamat at good luck sa iyo. Salamat po, maraming salamat po.